Mga kababayan, mga sir, this is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod sa today is August 5, 2026 na tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Jacinto Street, Barangay 87, Caloocan, Grace Park East, Caloocan, at dadalhin po natin yan sa may MCU dito yan sa may Barangay 84 Morning Praise, Caloocan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po. Pag nakuha na po natin sina, disclaimer lamang po ang content pa natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, ayun, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Ay, hirap. Ito lang, siya. Sa Basista at San Quintin sa Pangasinan, Ibungan, Diyos ko! para magpasok sa preschool hanggang elementary, dyan naman sa Ipogon, Benguet. Sa oras na mahigit sa 1 metro ang antas ng tubig sa malalaking dam sa Luzon, kabilang ang Angat Dam sa Bulacan, na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig ng Metro Manila. Ayon kay Edgar de la Cruz, hydro forecaster ng Pag-asa, umakyat ng 1.2 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na ngayon ay nasa 156.61 meters. Ngunit malayo pa ito kumpara sa minimum operating level ng Angat Dam na 180 meters. Nadagdagan din ang antas ng tubig sa Buklaw Dam, Pantabangan Dam at Mangat Dam. Ayon kay De La Cruz, inaasahan lang magtutuloy-tuloy pa ang pagtaas ng antas ng tubig sa mga dam sa Luzon dahil sa inaasahang mga pagulan tulad ng bagyong Maymay at mas malakas na habagat. Tandaan po natin sa mga darating pa pong araw na medyo uulan pa kasi ito pong bagyong Dolphin habang pumapalik po siya, maiinan niya pa rin yung monsoon, yung habagat. Tinig ni Edgar de la Cruz, hydro forecaster ng Pag-asa. Samantala, ilang mga magsasaka po sa Mangaldan, Pangasinan, maagang nag-ani ng mga pananim na gulay dahil sa nararanasang pagulan. Jasmine Gabriel Galman, GMA Regional TV. Jasmine. Good morning, Melo. Maaga nag-ani ng kanilang mga pananim na gulay bilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan
halagang 40 hanggang 60 pesos per kilo. Bukod sa okra, mababami ng presyo ng ibang gulay. Sa monitoring ng mga agriculture Good office, morning. wala pa rin Kuya, mga balik ha? masinong pananila Balik na ito. sa Because Ah, we are ma'am, going... konting bilis kasi may ano po. Rak, pitching harap na. Mag-uulat pa sa production fees sa mga balitang totoo. Tayo na, naparami din. Pamahalaan ng Narkit rekomendasyon yun ng Land dahil. Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na itaas Ito ng tayo, 20 ito pesos time lang, kada litro time sa ang fuel subsidy para At sa before lahat time, ng tutuloy. pampublikong sasakyan sa loob po ng isang buwan. Mula yan sa kasalukuyang 10 Hindi pesos balik kada mo. litro na fuel subsidy. Tuloy? Oh, because we are going to do. MCU? Yeah. Much better if here, ma'am. Huh? Much better if here because it's so heavy traffic there and we cannot pass by because there is a black. Sige. There is a what I call that one. Sige. Ang kukunin ang budget para ho sa mas mataas na fuel subsidy na hiwalay pa doon sa panibagong Ja, cash annars kan det assistance bli pass sa mga imorgon. super. Automatiskt ja, vi det Wala är pang det malinaw na som desisyon po dito. Så vi får bära Sa där. LTFRB, mga petisyon para sa taas pasahe ng iba't ibang grupo ng transportasyon. Posibleng makita ang iba pang grupo ng transportasyon sa 3 araw na tigil parada ng grupo Manibela unang August 10 hanggang August 12. पानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਫਸਟ ਪॉकेट ਚ ਅੱਛਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ Grupo ang nakikaya Sarap na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Alam po muna pa samantala. Tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paano po? puso, mag-ingat-ingat po tayo sa paglabas-labas at kung talagang di maiwasan lumabas at importante po yung ating mga lakad, magdala po tayo ng palangga sa ulan. Huwag tatama rin, huwag mahihiyan. Kahit lalaki, magdala ng payong dahil makakatulong yan para hindi po tayo maulanan at hindi po tayo magkasakit, di ba? Bumabagsak yung ating immune system di ba? Kailangan po magpalakas tayo at mag-ingat. Magpalakas, hindi gumamit tayo nito, mga kapuso. I-recommend na namin to, Immunomax Food Supplement. Yan, ang Immunomax po ay gawa sa CF Glucan nagmula pa sa Switzerland, available in capsule for adults. Alin po dito yan? Ito po yung mga maliit na pakete na kulay puti at saka kulay asul. Alam po dito ay capsula. For adults po yun. Of the variant yung kulay asul ng capsule for adults Immunomax Food Supplement. Ito po yung para sa mga bata, zero for kids. Nakasilid po dito sa matatangkad na pakete na ito ang botelya, laman ng botelya, syrup for kids. Yan, kulay orange, kulay asul yan, syrup for kids, Immunomax Food Supplement for the variant. Mula po sa ating studio, kahit nasan pa kayo sa mga sandali ito mga kapuso, mag-ingat po tayo. At siya po ang magandang balita ka dito sa inyo ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax 40 hindi po gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Oras na 7:31, radyo na, TV pa, na fake news, dapat, DCWB, Balita Totoo. Nakatagi at wasak kapantay. CMA Radio pa rin ang number 1 ng July. Ayon sa ACB Wilson Media Research, number 1 sa station ang Super Radio DCWB 594 na nakakuha ng 55.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay MS 97.1 na nakakuha ng 48.7% audience share. Sa bawat pagsubok at tagumpay, tayo'y magkaagapay, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Super Radio DZWB at Barangay MS 97.1 CMA Radio. Solid number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ng Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Mas sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZPB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify,
namin ang DZBB Sumasa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Mapagkakatiwalaan, maaasahan, Sumasa puso. bayan. Melo Delgado, itinanghap bilang Radio Broadcaster of the Year ng prestiyosong Manila Overseas Press Club. Para kilalanin ang inyong lingkod ng mga nauna sa akin ng mga taong kinukonsidera ko na mas malawak ang karanasan kaysa sa akin ay isang napakalaking karangalan po. Pasado ba ako sa panlasa nila? Salamat po, MOBC. Proud, kapuso. DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. The Vice President on trial. Posible mo daw nagamit sa personal na bagay ang confidential funds ng Department of Education noong 2023 dahil sa hindi maayos na pag-liquidate dito. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ng testigo ang dating State Auditor ng Commission on Audit na si Attorney Roderick Wamil na walang sinumiting dokumento ang TEPED na magpapatunay na ginamit ang pondo para sa counter-insurgency o panlaban sa rebellion at mga terrorist groups sa mga paaralan matapos lumabas ang kanilang Audit Observation Memorandum o AOM ukol sa manoy irregularidad. Nakipagtulungan niya sa kanila ang kinatawa ng Vice Presidente kasama si Attorney Michael Pua na naway nasa TEPED. Iniling umano ng mga kinatawa ni Duterte na sa halip ng AOM ay audit query na lamang ang inabas ng COA para sa disbursement ng kanilang confidential funds pero hindi sila pumayag. They asked po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung isabit na i-issue sa atin. Audit query ka lang. Ang dapat i-issue yung bang sinabi nila. Ano naman itong audit query? Sa audit queries is hindi naman po siya kasama doon sa issuances under the considered Ang pinipinahang private prosecutor noong nakapunan ng Attorney Roderick Wamil, dating State Auditor ng COA. Nagabas ang COA ng AOM pero hindi ito tinanggap ng OVP at sa halip ay nagsumiti sila ng revised accomplishment report. Sinabi ni Wamil na maaaring maipagpalagay na nagamit sa personal na bagay at confidential funds kung saan may tuturing ito na prima facie evidence. Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers. So kung ang accountable officer, masasabi mo ba na ang Vice President na o currently Secretary of Education, masasabi mo ba na accountable officer ito? Based on the joint circular po, yes po. Presumption ng ano? Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use for them. Ang tinig nila dating COA State Auditor Roderick Wamil at House Private Prosecutor Lord Nakapunan dahil sa hindi mo na maayos na liquidation ng confidential funds, tinanong ng prosecution kung may tuturing itong scam na pinalaga naman ng depensa. Your Honor, please, tawag ng ito, hindi prima facie kung ang pagkasa ng scam. No further question. Right, that is out for your honor. No further question. Those second from the record, ang tinig nila House Private Prosecutor Lord Nakapunan, Attorney Michael Pua ng Defense of Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero. The Vice President on trial. May tuturing na maling paglalarawan o mischaracterization ang pagtawag po ni House Private Prosecutor Lord Nakapunan na scam ang umanay irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Department of Education noong 2023. Yung kanina pa ito si Vice President Sara Duterte. I think the presiding officer also saw where I was coming from. But I think that with all respect to Attorney Kapunan, I also know what he was trying to do. And as a lawyer, normal din naman yun. Yun po kasi dapat ay pinapatunayan through the witnesses at hindi po ng mga abogado. Tinig po ni Attorney Michael Pua, miyembro po ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Sa gitna nito'y pinanindigan naman ni Kapunan ang kanyang sinabi. Pag linoko ka ng boyfriend, scam ba yun? Pag minsan lang, di scam. Pero pag
Ganun lang, ganun. Scammer na yun, kasi wala yan na yung punta. Anong nararapat sa scammer? Isoli mo yung pera. Di ba? Isoli mo yung pera, mag-account ka, at hingi ka ng tawad sa taong bayan. Huwag ka lang tumakbo. Hiling po ni House Private Prosecutor Lorna Capunan. The Vice President on trial. Ipinunto ng kampo ni Vice President Sara Duterte na sensitibo ang confidential activities at posibleng magdulot ng panganib sa operasyon at leak o paglabas ng impormasyon ang pagsusumiti ng mga dokumento hinggil dito. Ito ang init ng depensa sa cross-examination sa testigo ng prosecution na si Attorney Broderick Wamil na dating State Auditor ng Commission on Audit. Nilinaw din ng depensa na sumagot ang Office of the Vice President sa Notice of Suspension ng COA matapos ang naobserbahang hindi tamang liquidation ng confidential funds. Marian niyang hindi na ito inabutan ni Wamil dahil nailipat na siya sa ibang opisina noong mga panahong yon. He would confirm na sumagot ang OVP pero hindi na niya inabutan ang sagot or meaning hindi niya na alam kung sumagot man ng OVP dun sa notice of suspension. Or yes, ba yun ang nabutan? So probably for another witness. Ang tinig ni Attorney Michael Bowen ng Depensa at dating State Auditor ng Commission on Audit, Attorney Broderick Wamil. Samantala, ang batas na nagpapawal sa habang o ikli ng panahong dapat gastusin ang confidential funds. Ayon kay Wamil, ito ang dahilan kung bakit hindi nila isinama sa kanilang findings. Sa loob lamang ng 11 araw at sa halip ay sinama na lamang ito bilang Statement of Fact sa Audit Observation Memorandum. The Vice President on trial. Bank at tax records ni VP Sara posibleng buksan na sa prosecution and defense panels sa susunod na linggo. Ayon po kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Alamin natin ang balita mula kay Nim Parabello. Nims, go! Super Radio. Posibleng maumpisa na ng prosekusyon at depensa sa susunod na linggo ang pagsisisi sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng iba pa na inscribed sa Senate Impeachment Court. Yan ay dahil maglalabas na si Senator Tito Escudero na presiding officer ng Impeachment Court ng kaukulang kautusan para ma-access na magkabilang panig ang bank at tax records mula sa Bureau of Internal Revenue, Anti-Money Laundering Council at anim na bangko. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, mag-i-issue na si Escudero ng written order sa sandali makumpleto hanggang sa August 13 ang submission ng dalawang bangko na nanghingi ng extension para maibigay ang financial records na hinihingi ng korte. Ito na lang anyang nahihintay dahil na-inspeksyon na ni Escudero at ng Impeachment Clerk of Court ang naunang natanggap na maraming kahon ng mga bank at tax records. Matatandaan na sa kahilingan ng prosecution, ipinasumite sa Impeachment Court ang financial records ng Vice Presidente ng kanyang mister at umuloy pinauugnayan na 11 na corporate entities at law firm mula yan sa mga taong 2007 hanggang 2025. Sinabi ni Atty. Tonggol na may mahabang panahon naman para sa pre-marking ng mga dokumento dahil pinakahuli pang sasalang sa pagiging ang balang sa pagdamita ng prosecution na impeachment Article 2 na ukol sa paratang sa Vice Presidente na pagkakaroon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag sa yaman. Ako si Ninfa Ravelo ni Jerry, Super Radio, DZWB, Balitang Totoo. The Vice President on trial. Iginit naman ni ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat isama sa mga ebidensya ang bahagi ng affidavit ng dati walang miyembro ng Double Death Squad na si Arturo Las Cañas. Ayon sa lead na hindi notariado at hindi tinukoy ng sinumang testigo ang naturang affidavit na pinasa naman ni NBI Director Melvin Matibag noong siya'y sumalang sa impeachment trial para sa Article 4 o yung pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil dito umiling ang prosekusyon ng conference para ho sa paglilipat ng exhibit markings. Pinagbigyan naman ng impeachment court presiding officer Francis Escudero ang hiling ng prosecution na mag-conference mamayang alas 4 po ng hapon para sa transfer of exhibit markings. Inatasan din ni Escudero ang prosekusyon at depensa na magtalaga ng mga abogado na magiging kinatawan sa change of markings. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Pag-usapan po natin ang para sa kapakanan ng mga bata, siyempre yung food supplement na maasahan at nababagay at mahusay para sa kanila. Supplement for kids, food supplement for kids mga kapuso ang ating pong tatalakayin. Nasabi nyo na ba at some point sa buhay nyo, ay buti na lang talaga ang tangkat ko. Yan ang hiling ng mga mami, di ba mga mami?
Yan ang hilig ng mga mami para sa kanilang mga kids. At buti na lang sa panahon ngayon, kasama na po natin ang Cherrycare syrup na may CGF. Ano po yung CGF? Chlorella Growth Factor. Yan, tumutulong po yan sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron po itong lysine, meron itong taurine at saka mga essential vitamins. Sa bawat complement site nila, syempre proud si Mami. Yan, nakalagay po dito sa pakete mga kapuso kasi. Height is mine. Cherryfer Forte. Napakalinaw po na mensahe. Yan, no? Proud na proud si Mami sa kanyang anak na laking Cherryfer, oh. Yan, no? Kasi yun yung laking may pagmamalaki. Mahalagang paalala, ang Cherryfer syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras alas 7:43. Radyo na. TV ba? Labanan ng fake news. Dapat totoo. DZBB, Balitang Totoo. Sa ikawanong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia, maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang yatid namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Action Man, Emil Sumangil. Ginawaran ng Media Excellence in Radio News Anchoring sa male category sa Laurus Nobilis Media Excellence Awards 2026 ng Lyceum of the Philippines University, Cavite. Emil Sumangil ng Super Balita sa Umaga tuwing Sabado. Maraming salamat mga kapuso! Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Suma sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Suma sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Suma sa Puso. Natatangi at walang kapantay. GMA Radio pa rin ang number 1 ng July ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 55.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 48.7% audience share. Sa bawat pagsubok at tagumpay, tayo'y magkaagapay, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1. GMA Radio, solid number 1. DZBB, balitang tama, balitang totoo. Pantay sa kabal. Iligal na pagparada naman ng mga sasakyan sa bahagi ng Subel Rojas Street sa Makati, Talamak. Alamin natin ang balita ng Malaki Pao de la Cruz. Pao, pasok! Super Radio. Nagdudulot ng matinding pagsisikip ang dami ng trapiko tuwing rush hour ang mga illegal na nakaparada sa sasakyan sa Zubel Rojas Street sa Makati City. Dahil sa mga sasakyan na nakahimpil sa gilid ng kalsada, isang linya na lamang ang maaaring daanan ng mga motorista sa kabila ng mga nakapatigil na no parking sa lugar. Naaharangan din ang sidewalk ng mga kalakal mula naman sa mga junk stop sa lugar. Apektado rin ang mga estudyante papasok sa paralan dahil napipilikan silang maglakad sa mismong kalsada sa halip na sa bangketa. Madalas naman nagsasagawa ng clearing operation sa MMDA sa pamamagitan ng Special Operations Group for clearing daga sa Super Road Street upang alisin ang mga sagabal sa kalsada at bangketa. Ay naman, matapos umalis ang MMDA, muling bumabalik sa dating gawi ang ilang pasaway na may-ari ng sasakyan na muling nag-iiwan ng kanilang mga sasakyan na pinagmabawal sa paradahan. Ako si Mau de la Cruz ng GMA Radio DZBB, Balitang Totoo. Pantay sa kabal. Super Radio. Isiniwalat ni dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na may 3 kasalukuyan
at dating senador na nakatransaksyon umano niya sa maanumalyang flood control projects. Bahagi yan ng testimonya ni Bernardo sa pagdinig sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division, kung saan tinukoy po niya sina Senador Jingoy Estrada, Senador Francis Escudero at dating Senador Nancy Binay. Sinabi rin ni Bernardo na nakapagbigay siya ng 12% na komisyon o parte sa kabuang pondo sa mga itinayong proyekto para kay Binay, habang personal naman niyang inihatid ang 19 million pesos kay Revilla. Samantala, iginit ni Bernardo na halos lahat ng mga mambabata sa Kamara ay nakatanggap umano ng allocables, habang halos lahat naman ng mga senador ay merong Bicam Fund. Maliban na lamang kay Senador Panfilo Lacson, bida rin umano si Bernardo ng 25% na kickback mula sa mga flood control project. Samantala, pumalat ang kampo ni dating Senador Bong Revilla sa parangal ni Ombudsman Jesus Perez Penremulla kaugnay sa pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa ang dating senador sa kasong malversation of public funds. Matatanda ang sinabi ni Remulla na mukhang trabaho kaya nakapagpiyansa ang dating senador. Ayon sa abogado ni Revilla, nababahala siya dahil kinu-question ang integridad ng korte. Samantala, ayaw ng pakulo ng mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division ang aligasyon ni Remulla. Ayon kay Associate Justice Ronald Moreno, hindi siya naisuso sa kung ano ang ipinahiwatig ni Remulla. Hindi rin naman siya natatakot at pinaninindigan ang resolusyon at ginit na kailanman ay hindi siya naakusahang tumanggap ng suhol sa loob ng 2 dekada sa hudikaturan. Wala rin hinanakit si Associate Justice Rick De Los Santos na bumotong pabor sa pagpiyansa at nagsulat ng resolusyon. Batid kumano niyang parte ng kanilang trabaho ang mga katulad na reaksyon na sinambit ni Remulla. Nabatid na tanging si Associate Justice Carl Miranda at hindi bumubor na makapagpiyansa si Revilla. Samantala, panukalang mandatory at regular na inspeksyon sa mga proyektong pag-infrastruktura ng DPWH itinutulak sa Kamara. Isa Avendaño Maling Isa. Inihain ni Paranaque City Circuit District Representative Brian Yasuan ang House Bill 9780 o yung National Infrastructure Inspection and Maintenance Bill. Nais mo kasi ang inaligtas at dinagdag ang mga proyektong infrastruktura ng gobyerno para naman masayang ang pondo ng taong bayan. Sa panaginirap sa batas sa Department of Public Works and Highways of DPWH ang magsasagawa ng regular at periodic na inspeksyon kada isa hanggang 10 taon matapos na kompleto ang anumang sa project. Bakit sa ito sa naman ng inspeksyon gagawin lang ang kinakailangan maintenance, repair o rehabilitation sa mga proyekto. Ilalim pa nito ang ahadang usapan sa access sa inspeksyon at ang telesale ng lahat ng pabatang maektong pang-infrastruktura ay papatawan ng multa ng 50,000 pesos. Pinaniyasuan na ayon ang kanyang pamukara sa Transparency Portal sa DOJ na binuon ng ating patuwag upang Ay, ayan. Salamat po, Congressman.